Magandang gabi sa inyo lahat. Tayo muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, inaamin ang aming pong kahinaan at ang kawalan namin ng dunong kung wala po ang inyong presensya at ang inyong pong karunungan na inyong ibibigay sa inyong pong mensahero. Kaya sa gabing ito kami nagpapakumbaba at lumalapit at inihiling na inyong pong kilusan ang aral na to. Napakaganda po ng topic at ito po ay patungkol sa mag-asawa. At inihiling namin ang banal na spiritu na siyang aming maging gabay. So lamang ang kapurihan, itong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Verse 28. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So this is the word of the Lord. So dito po sa patuloy na instruction na binibigay po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia o yung iglesia ng Galacia, ay mapapansin natin na talagang binibigyan ng diin ni Apostol Pablo ang pinaka-tema niya dito nga sa Book of Ephesians. Ang unity of the church, at the same time ang purity ng mga nasa loob ng iglesia. At dito ngayon makikita natin sa pamamagitan ng relasyon ng mga mag-asawa. So kapag siguro binasa nga natin ito, ay ating makikita yung ating mga kondisyon sa panahon natin ngayon. Pero kailangan maunawaan natin, nung sinulat ito ni Apostol Pablo, yung klase ng mga relasyon meron sila noon, lalo na sa pagan culture. Okay? Dalawa po yung makikita po natin dito, yung Greek at saka yung Roman culture. At mauna rito is yung sa Jewish culture. At baka mabigla kayo na makita nyo na ganito pala grabe yung sitwasyon. Lalo na ng mga kababaihan sapagkat kayo ay makikita po dito sa aral na ito na nung mga panahon na yon
ay talagang hindi po kayo ka-level ng mga kalalakihan. Kaya nga, magpapasalamat tayo dahil po sa turo ni Apostol Pablo. Dahil dito lang po sa Kristyanismo natin makikita yung pagiging equal ng mag-asawa, ang husband at ang wife sa mata ng Diyos. Pero meron tayong mga roles na gagampanan. Pero bago natin puntahan yan, ay gusto kong makita nyo kung ano po ang mga sitwasyon nung panahon na yon. Okay? So, sa panahon po ng mga Hudyo, at alam na naman natin na si Apostol Pablo ay isang Hudyo, isa siyang Jew. The Jews had a low view of women. Mababa po ang kanilang tingin sa mga kababaihan. Okay? Sa kanya nga pong, yung lalaking Hudyo ito sa kanya nga pananalangin sa umaga, ay meron silang sinasambit na sentence. Sa sinasabi nila, nagpapasalamat ako sa iyo, Yahweh, na hindi mo ako ginawang isang hintil, o isang alipin, o isang babae. Ayan. So doon natin makikita na talaga ang mga kalalakihang mga Hudyo, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. At sa Jewish law, dito po sa batas ng mga Hudyo, ang babae ay hindi po tinuturing na tao. Pero siya ay isang bagay lang. Okay? Biro mo yan? Sa Hudyo na ito wala pong legal rights whatsoever ang mga kababaihan. Sandali lang po, checking ko lang yung ating ayan. So, tuloy-tuloy naman. Akala ko na wala yung ating recording. Okay. So, sabi ko, she has no legal rights whatsoever. Siya po ay pagmamay-ari ng kanyang asawa na gawin ang lahat ng gusto ng asawang lalaki. Pero sa theory, ang mga Hudyo, mataas po yung kanilang ideal pagdating po sa marriage. Dahil yan po ang binigay ni Yahweh sa kanila. So hindi po natin pwedeng idikit ito kay Yahweh na ay mali yung Diyos ng mga Hudyo dahil bakit ganyan katindi ang pananaw ng mga kalalakihang mga Hudyo. Hindi po ang Diyos ang may problema rito, kundi ang tao kung paano nila minanipula ang batas para nang sa ganon maging pabor sa mga lalaking mga Hudyo. Okay? Sabi nga ng mga ilang rabbis, may mga sayings nga sila. Sabi nga dyan, every Jew must surrender his life rather than commit idolatry, murder, or adultery. The very altar sheds tears when a man divorces the wife of his youth. See, napakaganda ng mga ideals na yon. Pero the fact was that, nung panahon po ni Apostol Pablo, nung kanyang kapanahunan, ang divorce po is tragically easy to get. Napakadali lang pong mag-divorce sa kanyang asawa. Sinasabi sa Deuteronomy 24 verse 1, okay? When a man takes a wife and marries her, if then she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her, he writes her a bill of divorce and puts it in her hand and sends her out of his house. Ganun lang kadali. Obviously, iikot po ito doon sa interpretasyon nung sinasabing of some decency.
Ano itong ibig sabihin na may makikita kang hindi maganda doon sa asawa mong babae? So, ito po ang naging interpretasyon. Yung pong mga stricter na mga rabbis na pinamumunuan po ng isang kilalang nagngangalang Shammai, ang salita pong yan, ang ibig sabihin lang dyan ay kapag ka nag-commit ng adultery, ang asawa mong babae ay pwede mo siyang bigyan ng certificate of divorce. Okay? Kaya nga kahit na sabihin nating napakasama niyang babae gaya ni Jezebel, yung asawa ng mga kagaya ni Jezebel ay wala silang karapatan para i-divorce unless it is adultery. Yun naman pong mga liberal na mga rabbis na pinamumunuan po ng isa ring kilalang rabbi na nagngangalang Hillel. Ang kanyang pagka-interpret naman dito sa phrase na ito, masyadong malawak. Okay? Ang ibig niyang sabihin dito raw sa some indecency na para pwede niyang i-divorce ang kanyang asawang babae is kapag, for example, nagluto yung asawang babae. Kaso napakadami nung asin na nilagay doon sa pagkain at hindi nagustuhan ng asawang lalaki. Okay? Pwede niya nang i-divorce. Bigyan niya na ng certificate ng divorce ang kanyang asawang babae. Kapag ang babae ay lumakad sa public place na hindi nakatakip ang kanyang ulo, okay? Yan na alam naman natin sa Middle East hanggang ngayon, meron pa yung mga ganyan, nagtatakip talaga ng ulo, ng muka, ang mga kababaihan. Okay? Kapag sila ay nakipag-usap pa sa mga lalaki sa daanan, at kapag siya dinisrespect niya, okay, ang mga magulang ng kanyang asawang lalaki na narinig mismo ng asawang lalaki. At kung ang isang babae ay talagang palaaway, talagang gumagawa ng gulo, okay? Lahat ng yan ay kondisyon para pwede nang i-divorce ang isang asawang babae. Now, meron naman isa pong rabbi na hindi naman po niya tiningnan yung salitang in some indecency, pero ang kanyang pinagbigyan ng diin is yung favor in his eyes, if she finds no favor in his eyes. Ang kanya naman pagka-interpret dito is that kapag nakita ng Hudyong lalaki na hindi na maganda sa paningin niya ang kanyang asawang babae at may nakita siya na mas attractive na babae, okay? Mas madali na niyang bigyan ng certificate of divorce ang kanyang asawa para lang mapalitan ng isang bagong asawa na mas maganda. Okay? At sabi nga, dalawang facts sa Jewish law ang nagpalala pa dito. Una, ang asawang babae, wala po siyang karapatan para i-divorce niya rin ang kanyang asawang lalaki. Kita niyo na? Grabe. Wala po siyang karapatan. Unless her husband became a leper, nagkasakit ng leprosy, or naging isang apostate, hindi na siya mananampalataya kay Jehovah o kay Yahweh, or
nag-engage siya sa mga di kanais-nais na pakikipag-barter o yung sa negosyo. Okay? Dun lang. Okay? So, sa Hudyong lalaki, under Jewish law, kaya niyang i-divorce ang kanyang asawa for any cause. Pero, ang asawa, hindi niya madidivorce ang kanyang asawang lalaki at any cause. Except yun lang mga nabanggit na yon. Actually, hindi pa nga ibig sabihin nun na makakapag-asawa ka muli. Hihiwalay ka lang. Yun ang ibig sabihin kapag ka ganon. Kasi may sakit yung asawa mo o isang hindi mananampalataya o isang hindi respetado na sa lipunan dahil gumagawa ng kasamaan. Ang pangalawa, ang proseso ng divorce ay napakadali. Sabi sa Mosaic Law that a man who wishes a divorce had to hand his wife a bill of divorcement which said, "Let this be from me thy writ of divorce and letter of dismissal and deed of liberation, that thou mayest marry whatsoever man thou wilt." All a man had to do was to hand that bill of divorcement, correctly written out by a rabbi, to his wife in the presence of two witnesses, and the divorce was complete. Hindi po kagaya sa panahon natin ngayon. Dadaan pa ng korte yan, dadaan pa ng mga investigasyon yan, hahanapin pa kung ano yung mga pinanggalingan ng mga alitan nyo, bakit kayo gustong mag-divorce. Sa kanila, basta may dalawang witness, at mayroong isang rabbi na pipirma, ayos na. Pwede nang mag-divorce. The only other condition was that the woman's dowry must be returned. Yan, yung binibigay na dowry, diba, sa mga kasal, may mga ganyan, binibigay. Iyon ang ibabalik. Yun lang. Now, dumating po sa panahon ni Kristo, na ang klase ng mga relasyon na ito ay talagang lalong lumala. Okay? Dahil nung mga panahon na yon ay talagang babad na sila doon sa ganung paniniwala na dala nila magmula pa ng Old Testament at dinala nila ngayon dito sa panahon kung saan dumating ang ating Panginoon. Kaya't yung institution ng marriage ay talaga pong na-threaten. Kaya't ang mga Hudyong mga kababaihan, yung mga dalaga, ay ayaw na pong mag-asawa. Sapagkat sa kanila, sabi nga, hindi sila nakakasiguro na kapag sila ay nakapag-asawa, ay magiging maayos ang kanilang buhay. Dahil po, pabor lang doon sa mga kalalakihan. Ngayon titingnan natin sa Greek o sa Greece, sa mga Greek marriages, kung ano naman yun sa kanila. Now sa Greek, prostitution was an essential part of Greek life. Okay? Talagang lantaran ang prostitution. So sabi nila, part of their everyday life is yung sila ay maghangad ng pleasure sa kanilang katawan. At kung kinakailangan magkaroon siya ng mga kabit o concubines for the sake of daily cohabitation, ay gagawin nila. Sa kabila na meron pa silang asawa. Pero yung asawa nila, ang purpose nila ay para lang magbigay ng anak, mga legitimate na anak doon sa lalaking Greek. At magkaroon ng masasabing faithful guardian for all our household affairs. So meaning to say, yung babae, siya ang
kumbaga reyna ng tahanan, pero hindi siya reyna, kundi siya yung gagawa ng lahat ng mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Kumbaga, yan po yung ginagawa ng mga katulong. Yung maghugas ng pinggan, magpaligo ng mga anak, magplantsa, lahat ng mga gawaing bahay. At makikita natin, doon pa nga sa Proverbs, lumalabas yung mga kababaihan, mga asawa, at sila pa nagsisibak ng kahoy. Dahil sila magpe-prepare ng pagkain para po sa kanyang pamilya. Yan. Yun naman po mga respectable na mga women, yung mga matataas po ang kanila pong estado. They live a secluded life. At yan, mapapansin din natin hanggang ngayon. Diba? Yung hari nga ng Dubai, makita mo yung prinsesa niyang anak. Diba? Tumakas hanggang sa mahuli ng kanyang mga military, nakalabas na sila, nasa isang boat papunta na ng India, pero napuntahan pa rin. At binalik siya. Hindi na natin alam kung siya'y buhay pa or siya'y patay na. Kasi sa kanila ay pwede nilang gawin yon. Mismo ang ama ang siyang papatay sa kanyang anak na babae kapag may ginawa itong labag sa kanyang utos. So makikita natin na sila ay walang parte sa mga public life. Hindi siya lumalabas sa kalsada, hindi siya lumalabas sa lugar na kung saan may social occasion o may kainan. Nandun lang siya sa kanyang apartment, sa kanyang kwarto, sa kanyang bahay. At sabi nga, walang makakapasok dun sa kanyang bahay kundi yung kanyang asawa lang. So pupunta lang yung asawa kapag gusto siyang puntahan ng asawa. At makita natin nga na yung mga ganyan ay meron pa rin sa panahon ngayon. Sa Middle East, meron yung maraming asawa at may kanya-kanyang mga bahay at pinupuntahan na lang. At nakita rin natin yan kay Haring Solomon na napakarami niya ng asawa at may mga kabit. Kaya nga doon makita natin yung naging problema rin ni Solomon. Siya inakit ng kanyang mga asawa para mahulog sa idolatry, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga inasawa. So, ang mga kababaihan sa Greek ay wala sila halos makukuhang mga balita, kumbaga, o kaalaman, dahil hindi sila nakakalabas. Yan. So, ang mga Greeks na kalalakihan, in-expect nila ang kanilang mga asawa na talagang ayusin ang lahat ng bagay pagdating po sa loob ng bahay. At ito ang masama. Dahil yun lang ang kanyang role, ang lalaki ay pwede siyang maghanap ng pleasure or companionship labas sa kanyang marriage. Kaya nga andun yung mga prostitutes. And to make matters worse, wala pong legal procedure of divorce sa Greece nung panahon na yon. So, ibig sabihin, hindi po talaga inaalaw. Kaya kawawang-kawawa po ang mga kababaihan. Ang kanyang security lang ay yung dowry. Yun lang ang maibabalik sa kanya. Home and family life were near to being extinct and fidelity was completely non-existent. So talagang wala talaga yung tumatay yung mga kalalakihan noon na talagang sila'y seryoso sa kanilang asawa at sa kanilang pamilya. Wala po yan sa dictionary nila. Sa Rome naman tayo pupunta. Sa Rome, mas malala pa po. Yung kababawan at saka yung pag-degenerate ng mga marriage sa Rome.
Sabi nga, for the first 500 years of the Roman Republic, there had been not one single case of divorce. So, ibig sabihin talagang wala dun sa case na yon na 500 years. So, kawawa ang mga kababaihan. Sabi rito, the first recorded divorce was that of Spurius Carvilius Ruga in 234 BC. But at the time of Paul, si Apostle Paul, Roman family life was wrecked. Nasira na po. Seneca, isang kilalang writer, writes that women were married to be divorced and divorced to be married. Anong ibig sabihin yon? Doon po sa Roma, ang sinasabi nga is that kapag ka ayaw ka na ng asawa mong lalaki, ay i-divorce ka na lang basta-basta at hahanap na uli sila ng kanilang mapapangasawa. Kaya nga nagkaroon ng instance na pang 21st siyang inasawa ng kanyang bagong asawa. Ibig sabihin, tapos pang 23rd husband naman niya ang kanyang napangasawa. So, ibig sabihin, ganun. Nagpapalit-palitan, chapwera, ang mga kababaihan na asawa, hanap ng iba, at napupunta sa kung sino-sino mga kalalakihan din. Kaya nga makikita natin ito na sa history, si Roman Emperor Augustus demanding that her husband should divorce the lady Livia when she was with child that he might himself marry her. Yung emperor, kursunada niya yung lady Livia, sinabihan yung asawa, i-divorce mo yung asawa mo kahit pa siya buntis sa anak mo kasi gusto ko siya pakasalan. Makita natin even si Cicero, sabi nga rito, in his old age, putting away his wife, Terentia, that he might marry a young heiress, whose trustee he was, that he might enter into her estate in order to pay his debts. See? Ganun po, kaya talagang nagiging parang kasangkapan lang ang mga kababaihan nung panahon na yon. Now, hindi ibig sabihin na yung time na yon wala pong fidelity. Meron naman po, may mga ilan na talagang tumatayo rin para talagang tayuan nila ang kanilang pagiging ama at pagiging asawang lalaki sa kanilang asawa. Meron nga rito na nag-commit pa ng suicide. Sabi nga, Suetonius tells of a Roman lady called Malonia who committed suicide rather than submit to the favors of Tiberius the Emperor. Ayan. So doon mo makita na ayaw niya yung maling gusto ipagawa ng Emperor na si Tiberius, nagpakamatay na lang siya. Kaya't makikita natin, grabe po ang mga adulterous relationship ng panahon na yon. And the marriage bond was on the way to complete breakdown. Kaya, pag ngayon, babasahin natin muli yung ating binasa na sulat ni Apostol Pablo, ay makikita nyo ngayon kung saan nanggagaling. Ano yung background ni Apostle Paul? Bakit niya sinulat ito? Hindi po ito parang napakadali. Ay, oo nga, ito po yung ating ngayon na bilang mga Kristiyano, alam natin na ganito ang asawa, lalaki, babae, papakasal, tapos magsasama sila at hindi pwedeng divorce at kailangan magmahalan, mga ganyan. Ito po yung backdrop kung bakit nasulat ni Apostol Pablo ito para maipakita na ang religion ng Kristyanismo ay kakaiba. Kumbaga, ibabalik natin ito sa kagustuhan ni Yahweh noong unang panahon na sinabi nga niya sa Genesis, di ba? For a man shall leave his father and mother and will become one with his wife. Dahil yun ang talagang pinaka plano ng Diyos sa
mga mag-asawa. Kaya si Apostle Paul, nung sinulat niya ito, dahil alam niya na ang mga background ng mga taga-Efeso ay ganun nga na pwede nilang basta palitan na lang ang kanilang mga asawa. At lalo pa yung mga Hudyo na kagaya ni Apostol Pablo, na mali nila yung interpretasyon ng mga batas ni Moises. At pinabor nila sa sarili nila. It was a selfish focus on them para silang makinabang. At ang asawa nilang babae ay wala. Kaya nga parang kagamitan lang ang mga babae nung araw. Kaya dito, Paul was calling men and women to a new purity and a new fellowship in the married life. Kaya nga ganun na lang po ang pananalita ni Apostol Pablo dito. Makikita rin po natin na dito po si Apostol Pablo, maaaring may mga nagtatanong bakit yung mga sinabi niya sa kanyang sulat sa Korinto ay ganito. For example, one of the strangest chapters is 1 Corinthians chapter 7. Siya po ay nagsasalita tungkol po sa marriage, yung mga relasyon between men and women. So, sabi niya, because of the temptation to immorality, sabi niya, each man should have his own wife and each woman her own husband. Dahil nga po sa temptasyon at sa immorality. So sabi niya nga na he allows that a widow may marry again, but it would be better if she remained single. Tapos sabi niya, he would prefer the unmarried and the widows not to marry. But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to be aflame with passion. So dito wala naman tayong makikitang mali sapagkat tama naman. Okay? Tama naman yung mga sinabi ni Apostol Pablo dito. Pero ano ang reason bakit nga niya binanggit o sinulat ang mga ito? Bakit niya binanggit ito is that nung time na yon, nung sinulat niya yung Corinthians, ay si Paul most likely was expecting na maaring bumalik na ang Panginoon, yung second coming ng Panginoon. Kaya sabi niya, kung pwede lang, wag na lang kayong magpakasal. Pero kung mahuhulog lang kayo lagi sa kasalanan ng wala kayong self-control sa sarili nyo, di sige pag-asawa kayo kung sakali mang na kayo ay naging widow o balo. So yun po. So yun ang dahilan. So the unmarried man, sabi nga, is anxious about the affairs of the Lord. How to please the Lord. But the married man is anxious about worldly affairs, how to please his wife. Okay. So hindi ibig sabihin nun na kapag ikaw ay may asawa, sa panahon ngayon na hindi ka na pwedeng magpastor o hindi ka na pwedeng mangaral ng salita kasi ikaw ay may asawa. So ang focus mo sa asawa mo eh. Kasi during that time, sabi ko nga, they were expecting Jesus to come back soon. Kaya ganun na lang nasabi, wag na lang kayo magsipag-asawa, hintayin na natin ang Panginoon. Dahil sa katagalan na hindi dumating ang Panginoon, dumating naman na yung kanyang pagsusulat sa mga taga-Korinto at dito sa mga taga-Epeso, ang span po niyan ay 9 years. So nung dumating na siya sa pagsusulat para sa mga taga-Epeso, ay kanya namang inilagay na itong ating binasa ngayon. At dito ngayon, mas makikita natin yung kanyang lawak ng kanyang pananaw patungkol po sa marriage. Ayan. So nandito na yung talagang totoong pagtuturo niya about marriage relationship. That this relationship is so precious
not just to them as husband and wife, but to God as well. At kaya nga niya inihalintulad itong relasyon na ito, itong marriage relationship, sa relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. Okay? Dahil doon may ipapakita natin yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Ayan. Sabi nga dyan, the husband is the head of the wife, but ang ibig sabihin niyan, hindi yung kagaya nung pananaw ng mga Hudyo, ng mga Grego, at ng mga Romano patungkol sa kanila na sila ang boss. Hindi. It is not about control, but it is about love. Okay? Kaya dito nga natin makikita, it has to be a sacrificial love. Ang lalaking sa mag-asawa, he must love her wife as Christ loved the church and gave himself for the church. Hindi pwedeng selfish love ito na sarili mo lang. Kaya nga, kung ikaw nakikinig ngayon, kapatid, ay kayo lalaki, at hindi mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong asawa, at nakikita mo lang yung sarili mo na ikaw lagi ang tama, ikaw lagi ang boss, ikaw lagi, ay parang ginagawa mo yung magagawain ng mga lumang Hudyo at ng mga Grego at mga Romano na sinasabi nila, mga gamit lang ang mga kababaihan. Pero dito, sabi ng Panginoon, hindi gamit ang mga kababaihan. Kaya nga namatay si Kristo para sa iglesia sapagkat mahal niya ang kanyang iglesia. Kaya nga it was a sacrificial love. Siya ay nagpapako sa krus para lang ang mga kanyang hinirang na mapapaloob sa iglesia ay kanyang maisalba at madala doon sa kanyang kaharian. At darating ang panahon that we will be in a marriage supper of the Lamb, na kung saan He being the Lamb, okay, being the groom, the bridegroom, and us being the bride, the church, will now be married together. Meaning to say, we will be together with the Lord forever. At yan po yung ating minimithi na makasama sa panahon sa hinaharap. Ayan. Pangalawa, it must be a purifying love. Okay? It must be a purifying love. Ang ginawa ni Kristo ay kanyang nilinis at kanyang, kumbaga, pinurify or kinonsecrate yung iglesia by the washing of water on the day when each member of the church took his confession of faith. So maaaring sa isip ni Apostol Pablo dito is that yung iba sa kanyang kapanahunan noon, bago ikasal ang isang babae sa kanya pong mapapangasawa, ay dadalhin po sila doon sa isang ilog na kung saan ay napakaganda ng ilog na yon at tinawag ngayon na lugar ng goddess Athene. At doon maliligo para daw maging malinis. And dito, kinuha ni Apostol Pablo malamang yung analogy na yon at kanyang idinikit dito sa baptism. Yung pong confession of faith is kapag tayo ngayon ay nabautismuhan. Hindi ibig sabihin na yung bautismo na yan ang siya magliligtas sa atin. Matagal ko na sinabi yan, hindi po. Kundi iyan po ay isang paninigaw sa buong mundo. Paglalantaran sa buong mundo na you are now identifying yourself with Christ. Na ikaw ngayon ay kabilang na kay Kristo. Ikaw na ay isang kumbaga bride ng ating Panginoon. Ikaw ay kabilang sa church. Kaya ang church hindi po building yan, okay? Ang church is a gathering of believers. Hindi po building ang church. Alisin nyo na po yan sa inyo pong dictionary, sa inyong isip. Ang church po is a gathering, okay, of souls that have been rescued from
Satan's domain and brought into the kingdom of light or the kingdom of His Son, Jesus Christ. So yan po. So makikita natin yung tunay na pagmamahal ng Diyos, kaya nga nandun yung katagang, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Dahil ganun po ang gusto ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa Kanyang kaharian kung hindi Kanya lilinisin muna. Kaya walang makakapasok sa kaharian ng Diyos ng sarili niyang paglilinis, sarili niyang kabutihan, sarili niyang kakayanan, sarili niyang pananaw. Hindi ka makakapasok, sabihin ko na sa iyo. Sabihin mo how much religious you can be, I tell you, you will not be able to enter heaven. But let me tell you, there's a way. Go back to the cross. Look at what has been done on the cross. Yung sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yan ang magbibigay sa iyo ng daan patungo sa kaligtasan. Pangatlo, it must be a caring love. Kailangan may pag-aaruga. Kung tayo mahal natin ang ating mga katawan, paano natin inaarugaan ang ating mga katawan? Ang totoong pag-ibig ay magpapakita ng kanyang paninilbihan. He will care. Kung sa mga aso, makikita natin yung inang aso na alagaan niya yung kanyang mga tuta. Sa atin din ng mga tao, makikita natin ng isang ina kung paano niya arugain ang kanyang mga anak sa kanyang murang edad pa lang. Kanyang padududuin, tapos kanyang lilinisin, paliliguan, kanyang hahalik-halikan. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang iglesia. Kaya, God will always have that care for those He loves. Ganyan po yan. At makikita natin yan din po sa relasyon ng marriage, na ang lalaki ay kailangan niyang arugain ang kanyang asawang babae. Hindi po yung kabila, nakagaya po ng sinasabi ng mga Hudyo, ng mga Greeks at ng mga Romans, na sila ay gamit lang kung anong sabihin mo, dahil kayo lalaki, susunod na lang sila. Hindi po ganyan. Kaya nga kung ikaw, isang babae nakikinig ngayon, magpapasalamat ka sapagkat naisulat ito ni Apostol Pablo at ito ngayon ang kinabibilangan ng mga taong mga tinaguriang mga Kristiyano. At kung ikaw ay Kristiyano at sa sinasabi mo ay gampanan mo ito. Kung ikaw naman ay lalaki, gampanan mo to. Ikaw ay babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Kung ikaw ay asawang lalaki, mahalin mo ang asawang mong babae. Pangapat, it has to be an unbreakable love. Sabi nga, for a man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and they will become one flesh. So, sabi nga, as the body with many parts are so united with each other, na kapag naputol ang isang membro dyan o ng katawan, ay talagang apektado ang buong katawan. Ganon din po sa pag-aasawa. Kaya nga nasabi ng Panginoon, I hate divorce. And yet here comes now the Jews saying, we can just easily give a certificate of divorce. Hindi ko nagustuhan yung luto ng asawa ko. O naitapon niya yung pagkain sa aking lap. Pwede ko na siyang i-divorce. Hindi po ganun. Kaya nga po magpapasalamat talaga tayo sa Diyos sapagkat ito ang kanyang binigay at nailagay ni Apostol Pablo ito sa kanyang sulat at ito ay napasama sa sinasabi nating Biblia. Kaya tayo ngayon ay nasa bagong tipan. Wala na po tayo sa lumang tipan. Nandito tayo sa bagong tipan na kung saan ang ating Panginoong Hesus, siya ang nagpapakita ng tunay na pagmamahal. At kung siya, sabi nga niya, kanyang tinupad ang kanyang pagsunod sa utos ng Ama na umabot pa hanggang sa krus ng Kalbaryo. Tayo pa kaya ng mga tao, napakadali natin na lang iwanan ang ating mga
mahal sa buhay ang ating asawa dahil lang sa meron tayong nakitang mas maganda, ay hindi po tama yan. It has to be a love that's strong enough to really, glued together, na hindi mo basta-basta mabibiyak o matitinag. Yan po ang dapat sa mga relasyon ng mga mag-asawa. Kaya nga alam ko na nagkakaroon ng mga alitan, mga bangayan ng hindi pagkakaintindihan sa mga relasyon mag-asawa. Pero kung tayo babalik lang at gagawin natin yung mga roles natin na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ay madali nating maayos sa mga hidwaan na yan. Madali natin mapapalagpas yung mga maliliit na bagay. Kaya naman nagkakaroon ng mga hiwalayan is kasi nga sabi ko nga yung letter S, yung tatlong S. Selfishness, selfishness, selfishness. Yan kasi ang pinaiiral ng mga tao sa isang relasyon. Pero kung yan aalisin mo at titingnan mo yung partner mo, yung makakabuti sa kanya, siguro makikita natin na mas kokonti ang mga maghihiwalay, mas kokonti ang mga magdi-divorce. Ngayon nga po, sabi nga lang ng misis ko, napakarami ng kanya ng mga kaibigan na dumating sa punto na kung saan ay wala na sila sa dati nilang mga relasyon o mga asawa. At ngayon meron na silang panibagong mga karelasyon. Napakasakit sapagkat hindi po nila alam ang kanila pong ginagawa. Now, hindi ko maintindihan yung mga kanilang mga reason. Maybe some of them have some valid reason and some biblical reasons for that. Then nakalagay naman sa Bible that you can actually separate with your spouse if, sabi nga, nag-commit ng adultery. At talagang hindi niya na maiwan yung ginagawa niyang adulterous relationship. Or nananakit na siya. At hindi na siya, nakakatakot na siya. Kumbaga, maaring mapatay ka niya. So, yung mga reasons na yon ay pwede mong hiwalayan ang asawa mo. Sabi nga, if not for marital infidelity, and yung makikita ngayon natin sa panahon natin, yung buhay mo ay nakasalalay, baka ikay mapatay. Or merong sakit sa pag-iisip yung asawa mo na kung saan ay pwede kang gawan ng masama at gusto mo na lang Pero lahat ng yan ay dadaan muna sa korte. Lahat ng yan ay dadaan muna. Hindi kayo basta-basta hihiwalay at hahanap na kagad ng ibang makakasama. Mali rin po yan. Kailangan hintayin po natin. Yes, there is that annulment. Okay? Kaya nga binigay yan ng batas ng tao. Though God hates divorce, but God allowed such things in that context. Okay? So sabi nga lahat po ng relasyon na ito ay dapat in the Lord. Kaya nga po kapag wala po si Kristo sa gitna ng inyong relasyon, mahihirapan po kayo. You will find yourselves continually banging your heads against each other. Mag-aaway talaga kayo at to the point na talagang mawawala na kayo ng gana at iisipin nyo na talaga na hiwalayan ko na lang kaya. O mag-divorce, o mag-legal separation, or annulment. Kasi nga po wala po yung pangatlong persona. In a relationship, in marriage, hindi lang po kayo dalawa, tatlo. And the third person is Christ. Ang sabi nga sa Ecclesiastes, a strand of two can easily be broken, but a strand of three cannot easily be broken. And the third strand is Christ. Kaya nga, pakiusap ko sa inyo, manumbalik kayo kay Kristo, lumapit kayo kay Kristo, kilalanin niyo si Kristo, at sambahin niyo si Kristo sapagkat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay na maguli ay hindi maliit na bagay. Yan lamang po ang daan para sa kahit sinong tao dito sa mundo para magkaroon siya
Hindi lang ng buhay na walang hanggan, pero isang buhay na sagana. At yan, mas makikita natin pagdating ng ating Panginoon. So purihin ng Diyos. Dito na po tayo magtatapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.